Sabi ng Forbes, si Elon Musk daw ang pinakamayamang tao sa mundo. Pero alam mo ba na may isang pamilya na kahit doblehin o triplehin mo pa ang yaman ni Elon Musk, ay mas mayaman pa rin sila? Ito ang Rothschild family, the richest family in the world. Hindi sila bilyonaryo at mas lalong hindi rin sila trillionaire. Narinig mo na ba ang salitang quadrillionaire? Nako, titindig ang balahibo mo sa video na ito. Wait, sino nga ba ang Rothschild? Kilalang kilala sila bilang OG na banking royalty na nagsimula pa noong 16th century sa Frankfurt, Germany. Ang kanilang apelyido ay hango sa kanilang tahanan tinatawag na Rothschild. Ito ay tinatag ni Isaac Elchanan Bacharach in Frankfurt, Germany noong 1567. Kapanahunan pa ni Magellan. And now, fast forward to this present times, akalain mo nga naman, sila na ang tinaguri ang pinakamayaman na pamilya sa buong mundo. The Rothschilds are literally flexing with a 100 billion fund at kung i-convert mo ito sa peso ay nasa tumataginting na 5.8 trillion na ito. Annual budget na yan ng Pilipinas. Grabe, di ba? Tapos di pa dyan nagtatapos ang lahat. Dahil meron pa silang 20 billion in US dollars, another 6 billion in Japanese yen, and 33 billion in euros. Ganun kalaki. And if you'll sum up all that in peso, nasa 3.1 trillion pesos na ito. At lahat ng yan nakalaan sa top global investments gaya ng Meta, Amazon, Apple, Starbucks, Visa, at Bloomberg. Pero hindi lang sila nakafocus sa stocks dahil the Rothschilds have been dominating the wine-making industry for 160 years, controlling 70% of wine market sa Europe at kumikita ng $16 billion or 928 billion pesos kada taon. Libo-libong hektarya ang kanilang vineyards sa Italy, France, South America, South Africa, at Australia. Actually, nagbibigay pa nga sila ng wine sa Vatican ng libre. Sa finance world naman, may-ari sila ng 25 na bangko sa buong mundo. At may stake sila sa 8 out of 10 biggest financial giants. Ang sarili nilang pagmamayari na NM Rothschild and Sons ang humahandle ng mergers at mga acquisitions. At sila rin ang may-ari ng Robobank Group sa Netherlands. Kung tutuusin, sila ang tumulong sa independence ng Brazil mula sa Portugal at nagpondo sa UK during the Napoleonic Wars. Sa lahat ng power na yan, parang sila na nga ang may control sa buong Europa. Pero wait, there's more. Dahil yung oil company nila na Agora Oil and Gas is worth more than $1.4 billion. Kung nasa higit na 81.2 billion pesos. Grabe, di ba? The list goes on. Dahil iilan lang yan sa napakarami nilang mga negosyo na bumibilang sa daan-daan. Ito ang ilan sa mga pagmamayari ng Rothschild family. Sila ay nagmamayari ng mga private jets na hindi bababa sa 50 at yung mga super yacht nila, 55 yate lang naman. Actually, yung Planet 9 super yacht ay nagkakalaga ng $102 million or 5.92 billion pesos. Pero business-minded pa rin sila dahil pinaparentahan lang ito ni Nat Rothschild ng 37.7 million pesos kada linggo. Nagmamayari rin sila ng Chateau Mouton Rothschild, isang winery hub na nagkakalaga ng $200 million or 11.6 billion pesos. Yung isang wine nga nila ang presyo 40,000 pesos. Sila rin ay nagmamayari ng isang mansyon na binilt pa noong 1800s at nagkakalaga ito ng 2.08 trillion pesos. Sila rin ay nagmamayari ng Waddesdon Manor, ang isa sa mga mega mansion in England na ginawa pa noong 1877. May museum pa ito tapos puno ng 25,000 antiques. At yung mansyon na yon nagkakalaga ng $250 million or 14.5 billion pesos. Napakarami rin nilang gold artifact, art collection, and many more vintage possessions dated back in 1600s. At ang presyo, 116 billion pesos. Ilan lang yan sa mga libo-libong properties ng Rothschild family. Ito nang pinakahihintay nyo. Ano nga bang kabuuang yaman ng pamilyang ito? Nako, hingang malalim. Dahil ayon sa Forbes, they are ranked as the world's wealthiest family in the world with a net value of $20 trillion or nasa tumataginting na 1.1 quadrillion pesos. Grabe, no? Sila lang atang nakaabot ng ganung klaseng yaman. So, ayun na nga ang kwento ng Rothschild family all throughout the century. Kita nyo naman, even in history, hindi nawala ang kanilang money. Ikaw, ano sa tingin nyo? Will they continue their legacy or darating din ba ang panahon na malulugi sila at maghihirap? Tara, pag-usapan natin sa comment section. At kung gusto mo pa na mag-ito pang klaseng content, dito lang yung si channel ko, kaya follow ka na. Yun lang, maraming salamat sa panonood.